Alam niyo po ba na itong si Mike Defensor ay tuluyan na naging bitter mga kababayan pagkatapos po niyang maaresto at makulong mga kababayan. At dito nga medyo ipinagmamalaki pa ni Mike Defensor mga kababayan yung posas na nakaposa sa kanyang kamay. So ngayon ito ay play po natin. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-point pa, presidente ng bangko. Pero wanted sa ko, di pa rin nakukulong. Martial law. Di ba mga kababayan? Masyadong bitter. Kasi kung titingnan nyo, yun naman po kasing problema ng iba, dapat hindi niya pinoproblema. Ako kasi mga kababayan, ang paniniwala ko dito at ang nakikita ko dito, yung mga sangkot sa maanumalyang flood control, mananagot din yung mga yan. Iniisa-isa na yung mga yan mga kababayan. Kita nyo naman, kinakasuhan na po ng ombudsman at talagang kita naman natin na napapapanagot talaga. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ang dapat na pinoproblema ni Mike Defensor ay itong mga kaso na kinakaharap nila. Kasi mabigat po itong mga kasong ito, katulad mga kababayan ng plunder. Kaya nga kung titingnan nyo, di ba nung una ang yabang ni Senator Dante Marcoleta at sinasabi niya na handa siyang magpakulong. Pero after niya maaresto mga kababayan, after niya mag-surrender, bigla siyang nagkaroon ng karamdaman mga kababayan at ngayon ay naka-wheelchair na lamang po. Ayan o. Yes, sir. Doon ka na. Doon na kaya. Diba mga kababayan, nung una sinasabi handa daw makulong, pero after mga kababayan na mag-surrender, biglang naka-wheelchair na itong si Senator Dante Marcoleta. At saka kung makikita nyo mga kababayan, proud pa nga yung kasamahan niya na si Mike Defensor na iwagayway yung posas na nakaposa sa kanyang kamay. Halatang nagmamalaki pa mga kababayan. Kaya kung titingnan talaga natin, itong mga ito nung una, napaka-iingay, napakatatapang, pero ngayon mga kababayan, kita nyo naman yung isa naka-wheelchair na. Bigla ang nagkaroon ng karamdaman mga kababayan. Pero kung pagbabasihan po natin, ayon mismo dito mga kababayan sa PGH, ito daw pong si Rodante Marcoleta, hindi na daw po kailangan pang manatili sa ospital. At pwede nang i-travel mga kababayan papunta doon sa kanyang selda. So ngayon ito i-play po natin. Meron pa tayong report, Senador Marcoleta, hindi na inirekomendang manatili sa ospital ayon sa PGH. Alamin natin ang latest mula kay Zeus Legaspi. Zeus. Dani, hindi na nirekomenda ng UP Philippine General Hospital o PGH na manatiling naka-confine si Senador Rodante Marcoleta. Ito ay matapos iulat ni PGH. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, di ba yung sakit niya, mild pneumonia, na dapat talaga mga kababayan, ibinubukod siya at hindi siya pwedeng dikitan o lapitan ng kahit na sino. Pero di ba, noong mga nakarang araw, kita nyo naman, na pinayagan niya makabisita sa kanya si Sara Duterte at si Robin Padilla. Kaya nga para sa akin mga kababayan, gaya nga ng sabi ni Sir Ronald Llamas, ito'y tradisyon na. Tradisyon na po ito ng isang politiko na kapag ka naaaresto o nakukulong dahil sa mga kasong pandarambong at iba pa, bigla ang nagkakaroon ng karamdaman mga kababayan. At ngayon, kung ano yung style dati ni Gloria Macapagal Arroyo na naka-wheelchair, ngayon yun po yung style din ni Senator Dante Marcoleta. Pero hindi ko sinasabi na wala siyang sakit. Anyway, tuloy pa natin. PGH Director Dr. Gerardo Legaspi, ang resulta ng independent medical examination ng Senador sa naturang ospital kahapon. Ani Dr. Legaspi, normal ang vital signs ni Senador Marcoleta at walang nakitang senyales ng sakit sa kanyang puso at baga. Kontrolado na rin ang hypertension ng senador sa blood pressure na 140/80. Ibig sabihin pwede na maging outpatient o hindi manatili sa ospital ang senador. Kinumpirma rin ng doktor na may senyales ngang dati na nagkaroon ng pamamaga sa baga ang senador o pneumonitis. Sakaling lumabas muli ang sintomas ng mild pneumonia na unang nakita sa kanyang medical examination sa PNP General Hospital, inabisuhan hiwalay ang senador mula sa ibang tao dahil nakakahawaan niya sakit. Kung sakali daw na lumabas ulit yung sintomas mga kababayan ng mild pneumonia ni Senator Dante Marcoleta, hiwalay daw po siya
ano po sa ibang tao kasi nakakahawa daw po yun ayon po dito sa balita. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan kung bakit pinayagan niya na itong si Robin Padilla at si Sara Duterte ay makabisita sa kanya ng walang suot na face mask mga kababayan. Diba doon mapapaisip kayo eh. Anyway, tuloy pa natin. Ito, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division na mula sa kustodiya ng PNP General Hospital, ililipat na sa kustodiya ng New Quezon City Jail ang naturang senador. Samantala, naghain naman ng not guilty plea sa kasong plunder sila dating Congressman Mike Defensor Joseph Espiritu at Aristotel Biray sa Sandigan Bayan 3rd Division matapos mabasahan ng sakdal ngayong umaga. Hindi pa naman mababasahan ng sakdal ang kapwa akusadong si Senador Marcoleta dahil nakabinbin pa ang kanyang inihaing motion to quash information sa korte na naglalayong ibasura ang kaso laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Zeus, ano lang, question lang. Sabi mo, so nagbigay na ng, di ba, direktiba ang Sandigan Bayan 3rd Division na pwede na ipadala kasi vital signs naman ni Senator Marcoleta. Ay, hello? Okay naman daw, di ba? Yung BP niya is 140/80. So kailan siya dadalhin dun sa Quezon City, yung jail? So, yun po. Here, we will be responding. Ngayon, Danny, actually kapanayam natin si Police Colonel Giyagi, ang hepe ng PNP CIDG. Tingnan natin kung aabot yung ating audio patungkol dyan sa paglilipat ng kanyang kustodiya. Kaya nga, kailan? Okay. Potential. Ngayon, ito, yung kanyang tinig. Siguro, ang ano naman is may isolation at kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and the VGMP can provide with that. Ayan, kinumpirma nga ni Police Colonel Giyagi na sapat naman ang pasilidad ng New Quezon City Jail para mag-accommodate kay Senador Rodante Marcoleta sa kanya. So ibig sabihin mga kababayan, ililipat na si Rodante Marcoleta doon sa New Quezon City Jail mga kababayan. Ibig sabihin, dadalhin na siya doon sa kanyang selda. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Kailangan niya i-isolate dahil nga bumalik yung, kung sakaling babalik, yung sintomas ng kanyang mild pneumonia na unang nakita sa kanyang medical examination sa PNP General Hospital. Sir, confirmation lamang po sa ngayon po ba yung commitment order, ngayon po siya ililipat na kusto? Yes. Ayan, yan ang tinig niya Police Colonel Giyagi ng PNP CIDG na kinumpirma ngayon nga mismo ililipat ng kustodiya si Senador Marcoleta. Okay, at least na nakuha kaagad natin yung confirmation. Pero ibig sabihin, ito bang Quezon City Jail? Ito ba ay yung sa Payatas din? Tama ba, Zeus? Tama ka dyan, Danny. Yan. Di magkikita-kita sila doon. Si Robin Padilla, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, mga kababayan, si Marcoleta. Ano po at itong kanyang mga tropa na sina Mike Defensor, magkikita-kita sila doon. Yung sa Payatas, ang pangalan ay New Quezon City Jail Male Dormitory. Sa Payatas yan. Okay, so, Danny. di ba dyan din nakapiit ngayon sila Senator Jinggoy? Di ba, tama ba? At saka si Bong Revilla, Senator Pati Bong? si dating Senador Bong Revilla, dyan nakapiit. Yung mga sangkot, di umano doon sa flood control scandal, Danny. Okay, isa pang tanong. Yung doon naman sa, di ba, nasa basahan na ng sakdal, sabi mo, sila dating congressman, sila Mike Defensor at saka yung dalawang akusado, si Spiritu at saka si Viray. Ibig sabihin ba, kasi alam ko, yung dalawang co-accused, meron bang let's say, kasi ganun ba kapareho lang din ba sila ng ibig sabihin yung kaso, meron ba silang petition for bail dun sa dalawang co-accused? Sa ngayon, Danny, tama ka, no? Pareha sila ng kinaharap na kaso. Yan yung... Tsaka take note mga kababayan, yung kampo po ng Nina Defensor, naghain ng not guilty plea, mga kababayan, diyan po sa Sandigan Bayan. Ibig sabihin, itinatanggi nila yung aligasyon ng plunder laban po sa kanila mga kababayan or yung kaso na plunder na kinakaharap po nila. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kasong plunder. Patungkol dyan, walang inihain na petition for bail dahil nga non-bailable itong plunder. Kailangan nila maghain ng petition for bail. Walang inihain na petition for bail si dating Congressman Mike Defensor at ang businessman na si Joseph Espiritu. Ang naghain lamang ng petition for bail ay itong yung businessman nga na si Viray.
si Aristotel Viray, habang si Senador Marcoleta naman ay hindi pa nagfa-file ng petition to bail at hindi natin matukoy pa sa ngayon dahil hindi pa humaharap yung kanyang mga abogado kung siya nga ba talaga ay magfa-file pa ng petition for bail dahil sa ngayon kasi Danny may nakabinbin pa siyang mga motion sa korte na kailangan munang matinggi at maglabas ng desisyon. Sige, antabayan na namin yon. Zeus, paki-extra na lang. Salamat. Ayan mga kababayan, kung titingnan nyo, ngayong araw, dadalhin si Marcoleta sa kanyang selda. At ito yung time mga kababayan na itong si Rodante Marcoleta at itong si Mike Defensor ay humarap mga kababayan dyan po sa Sandigan Bayan. So ito ay play po natin. Ayan naka-wheelchair pa nga si Marcoleta. Tapos nahihiya siyang ipakita yung kanyang posas kaya tinakpan ng towel. Grabe no? Gloria yung dating ni Senator Dante Marcoleta dito. Biruin nyo mga kababayan, naka-wheelchair pa. Ayaw pala karton, lagyan ko na. Yung dalawa. Ito, si Mike Defensor. Dali. Pagkatapos ko. Dali. Paano ko makakuha? Magtawa ko to. Isang wave lang naman ako. Yan yung time mga kababayan na humarap si Rodante Marcoleta, si Mike Defensor, dyan po sa Sandigan Bayan. At ito naman po yung balita na kung saan mga kababayan, kumpirmado nga na itong si Marcoleta ay dinala na. Papunta dito sa New Quezon City Jail mga kababayan. So ito, i-play po natin. Okay, pasok muna natin itong mga reports ng Sabi ko naman sa inyo, tututukan natin itong pagkaka-aresto kay Senator Rodante Marcoleta hanggang sa makulong ito. Kasi mga kababayan, isa sila talaga sa matinding diba yung akala mo napakalinis kung bumato sa gobyerno mga kababayan at mag-akusa. Piling bayani pa nga. Pero ngayon, kita nyo naman kung ano yung nangyari mga kababayan. Kahit pala sila ay may mga pananagutan din. ating mga radyo patrol. Unang-una, convoy na sakay si Senator Marcoleta nakarating na ho sa New Quezon City Jail. Alamin natin ang latest mula kay Zeus Ligaspi. Zeus? Dani, bandang alas 10:40 ngayong umaga dumating dito sa New Quezon City Jail sa Payatas si Senador Marcoleta. Ito na yung kanyang magiging piitan batayan sa kautusan o commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina kasunod ng kanyang independent medical examination sa UP Philippine Gen. Ayan na, kumpirmado, dumating na yung sinasakyan ni Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail mga kababayan, kung saan ipipiit, ikukulong itong si Rodante Marcoleta. General Hospital kahapon. Mahigpit yung seguridad dito sa labas ng piitan na Dani. Walang ibang pwede makapasok bukod dun sa coaster ng PNP na naghatid sa senador mula Sandigan Bayan kanina. Kahit yung mga escort niya, Dani, mula PNP CIDG ay pahirapan makapasok dahil kailangan pa umaroon ng masusing ugnayan sa BJMP na siyang namamahala sa piitan. Sa ngayon, Dani, pagdating dito nung coaster o convoy, lulan si Senador Marcoleta ay hindi na siya bumaba at talagang pumasok na lamang sa loob ng BJMP facility itong coaster lula ng senador at hindi natin siya personal na nakita, pero alam natin na yung coaster na yon ay pumasok na dito sa piitan at nandito na nga siya sa loob ng New Quezon City Jail mula sa kanyang Ibig sabihin nakakulong na si Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail mga kababayan. Yung mga sumasaludo dyan, yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta. Bakit tumigil kayo bigla? Bakit? Wala na ba yung financier? Wala na ba yung mga boss ninyo? O yan mga kababayan, hindi nyo ba napapansin?
buhat nung nakulong etong sina Senator Dante Marcoleta, etong sina Mike Defensor, bigla ang tumigil. Ano po sa paggawa ng kwento, etong sina Attorney Baligod mga kababayan at etong 18 nagpakilalang kargador ng maleta. So ibig sabihin, kung biglaan tumigil yung mga yan, alam nyo na, nawala na siguro ng sustento mga kababayan. Dahil nga nakulong na yung mga financier. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kustudiya doon sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Matatandaan dahil na hindi na inirekomenda ng PGH na manatili nakakonfine si Senador Marcoleta dahil normal na ang vital signs nito at wala na rin senyales ng sakit sa puso at baga. Yan ang pinakahuling sitwasyon, Dani, dito sa New Quezon City Jail sa Payata. Yan ang itang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF. Ayan, maliwanag na si Marcoleta po ngayon mga kababayan ay kasama niya na yung kanyang mga tropa na si Mike Defensor at yung 2 individual pa. At syempre, makakasama niya na rin dyan si Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Kasi nga mga kababayan, si Marcoleta ngayon ay nakakulong na dito sa New Quezon City Jail mga kababayan. At hindi na po siya pinayagan ng PGH na manatili pang nakakonfine sa kanila dahil ayos na nga ang mga vitals at pangangatawan ni Senator Dante Marcoleta. So ngayon, maliwanag naman na nakakulong na po etong si Marcoleta.